Sa umaga, sa umaga, dahan na, darating din ang umaga. Dahan na, darating din ang umaga. Sumabay sa sayaw, sa himihik ng hangin. Sa umaga, sa umaga, dahan-dahang bubuhos ang ulan sa saya. Sa umaga, sa umaga, dahan na, darating din ang umaga. 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 Naririnig mo ba? Nakikinig ka ba sa tawag ng umaga? Naririnig mo ba? Nakikinig ka ba sa tawag ng umaga? Naririnig mo ba? Nakikinig ka ba sa tawag ng umaga? Dahan na, darating din ang umaga. Dahan na, darating din ang umaga. Liliwanag na, darating din ang umaga. Dahan na, darating din ang umaga. Umaga is the third song that I've written. And sinulat ko siya kasi sobrang baba ng self-esteem ko nung bata ako. And parang dinededicate ko siya sa younger self ko na nakikita ko dati na tuwing gabi umiiyak ako. I don't know why, just because I feel bad about myself. And then parang sasabihan ko siya, tahan na, darating din ang umaga. And then, yun, umaga gives you a new hope na there may be pain in the night, sabi nga sa Barbie, there may be pain in the night, but joy comes in the morning. Na-realize ko na mahilig akong kumanta ever since na kunento sa akin ni Mama na 2 years old pa lang daw ako, nag-hum na ako ng mga melodies and ginagaya ko na yung mga tono ng kantang naririnig ko sa TV. And ayun, when I turned 6 years old, my mom, pinasok niya ako sa isang music school. So, that's when I learned na ang saya pala kumanta. Parang, ito pala yung gusto kong gawin. When I was young kasi, I had a very, very low self-esteem. So, nung pinasok po ako sa music school, nung una, sobrang takot po talaga ako nun na kumanta. So, I had my mom sa stage. Hawak-hawak ko yung damit niya sa stage and hindi ko kayang kumanta nang hindi ko katabi yung mom ko. So, nung mga first lessons ko, kasama ko yung mom ko and yun, eventually, na-find ko yung sarili kong voice and naging mas confident ako in singing. Nung una,
yung mom ko lang talaga yung pumipilit sa akin ng sumali kasi nga hindi pa ako masyadong confident sa pagkanta ko. Pero nung mga contest na nananalo ako, dun nag-build yung confidence ko na gusto ko pa sumali ng iba pang contest. I joined The Voice Kids Season 1. It's the very first season of The Voice Kids and I was 12 years old, turning 13 back then. And yun, I was one of the Sing-Offs finalists of Miss Lea Salonga. Yun, hanggang Sing-Offs lang ako. And then, after nung show na yun, sobrang na-down talaga ako sa sarili ko na ayoko na mag-join ng mga singing contest, ayoko na kumanta. But then, 2 years after, nagpa-audition yung Born to be a Star. And nung napanood ni Mama sa TV yon, sabi niya, "Anak, sumali ka dito." And ayoko po talaga na makapasok sa Born to be a Star nun kasi nga hindi pa po ako nakaka-move on sa sadness ko noon nung hindi ako nakapasok sa The Voice Kids. Mga wala pang 3 days, tinawagan na ako na nakapasok nga ako. And yun, happy rin naman ako nun pero nangingibabaw pa rin yung kaba ko nun na parang ayoko na masaktan ulit, ganun, masad ulit, baka hindi na naman ako makapasok. Pero this time, sobrang tinatagan ko yung loob ko. Nakapasok ulit ako sa Grand Finals. Ayun, sobrang nag-stand out din ako nun sa mga kalaban ko kasi yung mga kanta din nila, mga ballads na be-written. Yun. Sa tingin ko, yung nagdala sa akin into winning Born to be a Star is naging honest ako sa sarili ko kung ano yung gusto kong kantahin, kung ano yung gusto kong ipakita na kung sino ako as a singer. Teka lang, hinay lang, sandali lang. Pag-usapan muna natin, sandali lang. Kung pwede lang, nababagalin natin ang oras sa tuwing ika'y kasama. Kung pwede lang. Teka lang, wag ka muna umalis. So hinay lang, pag-usapan muna natin. Kung pwede lang, pahintuin ang takbo ng oras at tadhana'y magsasabi ng sandali lang. Sandali lang. Teka lang, hinay lang, sandali lang. Bakit ba ika'y alis na? Sandali lang. Kung pwede lang, nababagalin natin ang oras sa tuwing ika'y kasama. Kung pwede lang. Teka lang, wag ka muna umalis. So hinay
sandali lang. Sandali Lang is a love song. And it's about just slowing down na kasi may mga parts tayo na sa relationship na parang ang bilis-bilis. And Sandali Lang talks about the beauty of, just slowing things down na hindi masyadong grabe yung mga nangyayari sa relationship niyo. Parang teka lang, hinay-hinay lang, sandali lang. I've been writing ever since I was young. Mga poems, literaries, short stories. Mahilig talaga akong magbasa at magsulat. I can't really say na malaki na yung pinagbago ko kasi I'm still improving and I'm still learning new things every day. Pero, siguro nagbago na yung style of songwriting ko. But yung purpose ko, why I write songs, is still the same. I write songs not because I just want to, but I write songs to inspire other people, inspire myself, and to motivate them. Nakikita ko yung strength ko talaga in singing rather than songwriting. Pero sobrang grabe yung effect sa akin in singing when I sing my own songs. Every time I go up on stage before, sobrang kinakabahan pa rin ako. Feel ko hindi naman mawawala yun sa mga performers and artists na kabahan talaga. Pero yun, I started to little by little overcome it by thinking positively na ito na yun, gawin ko, it's now or never. And parang if I don't do it now, hindi makikilala yung kung sino ako ever, forever. So, yun yung nagiging motivation ko in singing and in performing. Na na na, 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 na na na. Na na na, 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 na na na. Sa
pangarap marating. Ang bawat tibok ng puso'y kay sarap damhin, tulad ng himig ng pag-ibig natin. I'm interested in collaborating with other artists. Pero syempre, before I create music with them, I get to know them as a person. Sobrang namang-motivate din ako kapag passionate din sila sa craft nila. Minsan ako yung lumalapit sa person, minsan sila naman din yung gustong makipag-collab sa akin. Parang mutual lang, mutual understanding. And one of the collaborations that I really enjoyed is with Zild from Four of Spades. Ayun, kasi he really knows me as an artist and as a person. So alam niya kung ano yung gusto kong sound, ganun. Kasi whenever I write songs, I always send it to him. And ayun, siya yung parang mag-a-arrange and magpo-produce ng music ko. And yun, super fun lang whenever we create music together. Also, I also got to collaborate with John Roa, and such a great artist talaga si John Roa, and also passionate with his music. Nagkasama rin kami sa TV show niya na Jam with John, and sobrang fun lang ng collaboration na nun kasi yun nga, we just got to know each other, na nagkukwento nagkukwento rin siya at the same time on how he started, na nalaman ko na singing contest din pala siya dati, like me. So, may mga similarities din kami. Sa akin, equally important yung visuals and music ko for myself, yung branding ko as an artist. Kasi I'm also an art student. I also do visual arts. I also paint. I also, mga graphic design and mga sketches, drawings, ganun. And now, I'm currently an interior design student. Yun, kaya sobrang importante din sa akin on how I, parang dinadamitan ko yung sarili ko kung paano ko gustong makita. Gustong parang maging view sa akin ng mga audience ko, ng mga fans ko. And I also, parang gusto ko rin mag-bring ng something new sa OPM, sa music industry dito sa Philippines, na parang, parang equal yung maririnig mo na sound. Kunyari, sobrang happy ng sound, sobrang dancey, sobrang parang kang nasa heaven, ganun. Tapos pag makikita mo yung singer, parang mukha siyang angel, ganun. Parang ganun din yung gusto kong makita talaga. I always see myself in the future just singing and just doing the things that I love, creating art, creating beauty. And kasi parang ako yung tipo ng tao na I always choose to see the beauty in everything. Parang hindi ko, parang kunyari, similarities versus differences. Mas pinipili ko makita yung similarities kaysa yung differences. One thing na ma-advise ko talaga is don't be afraid to show yourself. And just always trust yourself and trust God din na kayang gawin ni Lord yung inaakala mo hindi mangyayari sa buhay mo. Yun, pakita mo lang kung sino ka talaga, what inspired you in doing the thing that you're doing right now. Do whatever you want. Kasi kung sumikat ka for a thing na hindi mo naman gusto gawin, hindi ikaw yun, parang mahirap yun eh. Parang forever na may bigat sa puso mo nun. Mas maganda na maging known ka in doing what you love. Habang ang gabi unti-unting lumalalim at ang araw naglalaho sa takip silim, habang ang lahat ng isip isip ay iyong gagambalain. Doon kita
ika'y nakakulong sa isipan. Ako'y mag-isa, ngunit ika'y kasama. Nag-isa nang may kasama kita habang tayo ay nag-umpisa. Habang ang gabi unti-unting lumalalim, 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 doon kita matatagpuan. Naglalaho bigla ang kalayaan. Ika'y nakakulong sa isipan. Ako'y mag-isa, ngunit ika'y kasama. Nag-isa nang may kasama kita habang tayo'y nag-isa. Nang may kasama, nag-isa nang may kasama kita habang tayo'y nag-umpisa. Huwag kang aasa sa basa. Ang aking latest single ay Paasa. So, para to sa mga, well, hindi naman siya para lang sa mga romantic na umasa na yung parang heartbroken or something. Although usually yung mga songs ko about ganun nga. Pwede rin siya sa mga friendships or like people you meet at work na parang kapag kailangan ka nila, parang sobrang sweet sila sa'yo. Lagi kang parang uy, ganyan. Pero kapag hindi ka naman nila kailangan, biglang, etos ikaw naman yung may kailangan sa kanila, bigla sa mawawala. So, yun yung story ng Paasa. Matagal na akong nakakahalata, may sikretong tinatago ang iyong mga mata, na pinilit kong hindi lang pansinin. Kasi ganyan ka naman, diba? Ganyan ka naman. At ako naman itong tanga, bilis kong maniwala. Habol ng habol sa'yo, di man lang nagsasabi na may iba na, o may iba ka na pala. At ikaw naman yung gago na puro lang pangako. Dapat matagal ko nang iniwan yung mukha mong puro lang salita. Wala namang napapala. Oh, wag na wag na wag na wag. Wag kang aasa sa pasa. Oh, ikaw rin ang masasaktan. Wag kang aasa sa pasa. Oh, wag na wag. Ang galing mong mawala parang bulan. Pero pag mayroong kailangan kay tamis ng salita, pero palaging pinagbibigyan pa rin. Kasi ganyan ka naman, diba? Ganyan ka naman. At ako naman itong tanga, bilis kong maniwala. Habol ng habol sa'yo, di man ba nagsasabi na may iba na, o may iba ka na pala. At ikaw naman yung gago na puro lang pangako. Dapat matagal ko nang iniwan yung
maasa-pasa. Oh, akala mo mahal ka niya, huwag kang aasa sa pasa. Oh, With music, I think, kasi musically inclined yung buong family ko. Like, every single person in our family either plays an instrument, writes songs, or sings. So, lumabas sa akin yun because of being surrounded by them growing up. Like, my mom, she's a singer, my dad's a pianist, and my grandmother, she writes Christian songs. So, yeah, just being surrounded by that would really influence you na yung paglaki ko, lumabas talaga yung passion ko for music. When I was younger, yung hilig ko talaga would be like Disney songs, mga Disney princess songs. I would just sing along to them. Tapos meron pa akong like Disney karaoke na thing na pinapanood. So lagi ko sinasabayan yun hanggang sa nag-evolve siya into like 90s music na sila Britney Spears, sila Christina Aguilera, and then meron pa Celine Dion for some reason. So that's what it was like. And then as I got older, parang nagkaroon pa ako ng punk emo era na puro mga rock bands yung pinapakinggan ko. Pagsulat ng kanta, this was actually a bit later, nung ano na, siguro high school, or like yung mga grade 6, kung wala may homework lang sa music class na magsulat ka ng song, gano'n, pero wala pang kwenta yung mga song na yun. Feeling ko, yung pinaka mas credible ko na nasulat would be like nung high school, nagkaroon kami ng graduation song contest. And then, ano yun, per section, parang someone has come up with songs hanggang sa nanalo yung song ko sa graduation song contest. Trying to remember how exactly it happened, pero kasi yung sa songwriting ko parang ginawa ko siyang way of journaling. Like, so instead of magsusulat lang ako sa diary ko, which I always used to do, parang nagkaroon na ng melody. And then I remember nung college, lagi ako magdadrive to and from my house. Tapos lagi like 1 hour and a half papunta, 1 hour and a half pabalik. So ako lang sa car ko. So kinakaus ko yung sarili ko. Tapos meron lang akong recording na app. Tapos ayun, parang nagsusulat na ako. Like instead of talking to myself in the car, I sing to myself. I sing about what happened to me in school. Pero like nag-perform na siya into a song. And then I also had a band before, a couple of bands before. So I would also try to write for them. Pero for the most part, parang naging solo thing ko siya na ginagawa ko lang siya on my own. Iba-iba talaga ako ng isip with my song, with my identity, with my image, everything. Like, para kasing lagi ako na-excite pag may something new. So, di ba nga dati from Disney to 90s to punk, rock, emo. Nung college naman, yung from high school to college, parang nauso sila Jason Mraz, sila Norah Jones, which was more of laid back na music, mga chill. Kasi nga dati, gusto ko yung mga beat it kasi nga usually nga magaling ka kumanta kapag marunong kang bumirit. And that wasn't really like, parang hindi bumabagay sa voice ko. So, nung lumabas yung mga chill na artists na ganun, doon ko nahanap yung style ko na gusto din ng people for me. Pero actually, during my time dito sa music industry, nag-evolve pa rin yan na I went here na parang piano, Birdie, Christina Perri type thing. Pero like, nag-branch out din ako sa mga like jazz, mga mas pop na upbeat, mga EDM pa. But then, now that I'm here in Viva, parang, I decided na ibalik ko muna yung roots ko na nagustuhan ako ng people, which would be yung mga hugot na ballads. Okay, so meron naman akong bagong song, which is called Delicado. This time, I really catered to the movie story. Kasi one time, I was shopping, tapos tumawag sa akin si Sir Siv, and then nangingi siya ng song for an upcoming movie, which is Just a Stranger. So kwento niya sa akin yung pinaka-climactic part ng movie, and it was parang ma-affect ka talaga pag narinig mo yung kwento niya. So he said na yun yung parang pinaka-gist naman ng movie, yung relationship ng dalawang characters, ganun. So, tingnan mo kung makakasulat ka ng song about it. And then, ayun, I think same night ko na rin sinulat yung song because I wanted it na fresh pa rin sa mind ko yung kwento niya sa akin. So yun, lumabas yung Delicado. So, it's about, actually hindi naman siya dangerous na type of love. More of like, kung literal na delicado, delicate. Yung parang,
I don't know, parang at any time pwede siya mag-go wrong. Nahanap ko sa iyong mga mata ang ligayang dati di ko makita. Nasilip ng aking pusong ligaw nang tinuturo ng tadhana'y ikaw. Ngunit hindi po pwede, hindi tayo sinuswerte. Mas mabuti pang maging sikreto ang pag-ibig nating delikado. Delikado, delikado, delikado. Magagalit ang mundo, galit ang mundo, galit ang mundo. Delikado, delikado, delikado. Sa atin na lang to, atin na lang to, atin na lang to. Nais kong malaman ng mundo na ikaw ay akin at ako'y sa'yo. At kung nagtugma lang sana ang panahon, eh di sana'y masaya tayo ngayon. Ngunit hindi po pwede, hindi tayo sinuswerte. Mas mabuti pang maging sikreto ang pag-ibig nating delikado. Delikado, delikado, delikado. Magagalit ang mundo, galit ang mundo, galit ang mundo. Delikado, delikado, delikado. Sa atin na lang to, atin na lang to, atin na lang to. Delikado, delikado, delikado. Magagalit ang mundo, galit ang mundo, galit ang mundo. Delikado, delikado, delikado. Sa atin na lang to, atin na lang to, atin na lang to. Kapit sa patalim, pag-ibig na palihim na natagpuan sa dilim. Usapang pang magdamag, di umamin ang pusong duwag, nalulung sa maling pag-ibig. Halos araw-araw magkasama, pero di naman nakikita. Ang bawat galaw ay kinukwento, nagmumukhang tanga sa kahit sino.
Sige lang at kumapit sa patalim, pag-ibig na palihim na natagpuan sa dilim. Usapang ang magdamag, di matuto ang pusong bulag. Nalulong sa maling Maling Pag-ibig. This was actually used as the soundtrack ng movie na Hanggang Kailan, sila si Ian Lim and Luis de los Reyes. Ano ba yung song na to? It's about the wrong type of love. Some people aren't really meant to be together. Parang masyadong complicated yung thing and then toxic yung relationship. So that's kind of what I based it on. A little before the movie came out actually. Parang random lang na gusto kong ma-capture yung experience of, not my personal experience, defensive. I just wanted to capture that experience of falling into that trap of a toxic relationship. Tapos parang lumabas sa akin yung chords na parang sweet siya sa una, pero yung pag pinakinggan mo yung lyrics ng song, it's actually kind of wrong. So I think that kind of encapsulates what it's about. Sweet, pero mali. Yung vocal style ko na ganito, parang sinasabi ng mga people, mas fit siya sa mga hugot songs and stuff like that. But just because your voice is like this doesn't mean you should limit yourself. So, kaya nga ako, meron akong delikado, may paasa, may mga iba't ibang genres pa rin ako na ginagawa. You can totally fit, whatever style you have. Tapos, kung anong type mo ng mga stories na gusto mong i-tell through your songs, pwede naman buuin yun. And people are always looking for something new. So, wag mo isipin na kailangan kung ano na yung mga ginawa ng people before, ganito yung voice nila, ganito dapat yung story ng song or whatever. Always try to come up with something new, something fresh, and something that's totally you. I think it still varies for me yung confidence ko during performances. It really depends on where I'm performing, but I think all in all, it's mostly based on experience because I've been in the music industry for years now, and then nung una pa akong sinasalang, lagi akong nervous, laging masyadong self-conscious about everything. And then now, I just learned na the reason why I love watching the artists that I see live or on YouTube is because they're having fun while performing or feel talaga nila na confident sila and everything. So, ayun, I just felt like, okay, little by little, I want to try to embody that. I think yung advice na mabibigay ko sa mga aspiring songwriters would be just to keep writing. Just keep writing whatever it is that you can write. Kung sa tingin mo hindi pa yun okay ngayon, then just keep writing again. Mag-practice. Try to, for example, if you have a favorite song, you can try to rewrite it or use the same chords, then maybe write to that. Or, they also sell yung mga books na songwriting. Ganun, you can learn all that you can about it. For me, even now that I'm doing this professionally, I still go to, online sa Berklee College of Music, nagtatry ako mag-write mag-learn through the songwriting course. So, ayun, just keep learning. It never really stops until na ma-achieve mo yung gusto mo. And then once you get there, you're gonna want to learn more. So, just keep going. I really can't imagine doing anything else with my life na ganito ko ka-enjoy. So, I feel like kung hindi man sa performing or sa singing, I'll still be behind the scenes or, I don't know, just something to do with music. I feel like kailangan rooted pa rin sa music yung work ko or that type of art. I think music for me is a great way to express my emotions, to capture experiences na ayoko makalimutan or something that I want to share with other people. So, ayun, it's a huge part of my life. Akala naman, ayun, based on experience talaga siya. Parang pinagsama-sama ko lahat ng heartbreak na na-feel ko, romantically and all that. And then, I just remember na nagsusulat ako nun parang yung mga madaling araw na, or yung lamp ko na lang yung ilaw sa room, and then parang gusto ko i-capture yung feeling nung pinaka-down na down ako.
Tapos feeling ko lumabas naman. Kasi ang daming affected sa song. And then, natutuwa ako sa mga comments. Actually, pag tinignan mo yung comments ngayon sa YouTube, parang lahat ng people gusto nila mag-share ng story nila. It's parang, lang, nakakatawa. Parang nagbabasa ka lang ng maalaala ng mga stories. Di ko napansin na lumalayo ka na sa akin. Wala akong kamalay-malay. Bigla mong binanggit na kailangan mo munang umalis. Dahil gulong-gulo sa buhay. Dahang nawalan ng kulay ang aking mundo. At kay bilis ng iyong paglisan, ba't nagkaganito? San ba nagsimula ang gulo? Akala ko ikaw na binigay. Akala ko ikaw na. Akala ko ikaw na. Akala ko hindi nasasablay. Akala ko ikaw na. Akala ko ikaw na. Napansin na walan ka na ng gana sa atin. Ako ba ang naging problema? Ano bang nagawa? Bakit ba nagbago ang pagtingin? Sana'y pinag-usapan muna. Di ba't nandito naman tayo para sa isa't isa? Ngayon ay dahang nawalan ng kulay ang ating mundo. At kay bilis naglahon ng mga pangakong nanggaling sa'yo, na habang buhay ikaw at ako. Akala ko ikaw na binigay. Akala ko ikaw na. Akala ko ikaw na. Akala ko hindi nasasablay. Akala ko ikaw na. Akala ko ikaw na. Kung gustong umalis, walang magagawa. Huling hiling ko lang ay wag akong kalilimutan. Kung gustong umalis, walang magagawa. Kung gustong umalis, walang magagawa. Huling hiling ko lang ay wag akong kalilimutan. Kung gustong umalis, walang magagawa. Akala ko ikaw nang binigay. Akala ko ikaw na. Akala ko ikaw na. Akala ko hindi nasasablay.
ko ikaw na. Akala ko ikaw na. Gusto mo malis walang magagawa. Unang hiling ko lang ay wag akong kalilimutan. Gusto mo malis walang magagawa. Huh?